Hello po guys. To God be the glory po. God bless us all po. Part 8 po. Hashtag Bible verses. And it says, the angel who defeated an army of almost 200,000 men. In the land of Judah, there was a city called Jerusalem. The city was ruled by a wise king named Hezekiah, who followed the ways of righteousness and sought guidance from our Creator and from the God of his ancestors. One day, a great threat emerged on the horizon. The mighty Assyrian army began to sweep through the land like a relentless storm. City after city fell before them. And now they stood at the gates of Jerusalem, ready to conquer. King Hezekiah knew the danger his people faced. He tore his clothes and put on sackcloth, a sign of mourning and humility. He went to the house of the Lord, seeking guidance and deliverance from the Almighty. Amid their despair, the prophet Isaiah came forth bearing a message from the God. Do not be afraid of the words you have heard, Isaiah proclaimed, because of the words that the king of Assyria has blasphemed against the living God. The Lord will defend the city and save it. Encouraged by these words, King Hezekiah and the people of Jerusalem took heart and held fast to their faith. They continued to pray, seeking the protection and salvation of the Almighty. Then one fateful night, as the moon cast its pale glow upon the city, a divine presence descended, an angel, a celestial warrior of eternal light, materialized amid the Assyrian camp. With a single stroke, the angel moved through the camp, leaving behind a trail of death and destruction, bringing an end to the whole army. When they arose early in the morning, behold, there were corpses all around. The book of 2 Kings recounts of this event. So Sennacherib, king of Assyria, departed and went away, returned home, and remained in Nineveh. The once mighty army of Assyria, numbering nearly almost 200,000 strong men, lay defeated and lifeless. The people of Jerusalem awoke to a sight that defied explanation, a testament to the power of the divine intervention they had witnessed. Isaiah 37 verse 36. Assyrian King Sennacherib lost his strongest men, defeated, and later this king was assassinated by his own son. So guys, ito pong verses na to ay nagpapatunay lang po na kapag ka po talaga tayo kinaluguran ng ating Creator,
Nagpapadala po talaga siya ng deliverance. Nagpapadala po talaga siya ng salvation. Kasi yun pong hari nung panahon na yun, yung hari nga po ng Assyria, nilulusog niya po yung mga city na gusto niyang sakupin. Isa po sa pinapangarap niyang sakupin ay yun nga pong Jerusalem, sa city ng Judah. So yung hari po doon, si King Hezekiah ng Jerusalem nung panahon na yun, yan nga po city ng Israel, bansa ng Israel, city po yung Judah na yan. Gustong-gusto po yung sakupin ng hari ng Assyrian, na parang nagpapatunay po yung pattern na hanggang ngayon po, yan po kasing Israel, yan po yung piniling bansa ng ating Creator. Lagi niya po yung parang inililigtas talaga, generation by generation. Ang nangyayari nga po dyan, hindi po ba pinagtutulungan niya ng Iran, ng Iraq, basta iba-ibang malalakas na bansa po. Yun po yung nangyayaring pattern ngayon na parang nilulusob ulit yung bansang yan. So, aabangan po natin talaga. Kasi isa po yan sa prophecies sa Old and New Testament na magti-trigger po yan talaga ng ultimate coming ng ating Creator. Kasi nga po maghahari na po siya, na-attack na po yun guys. Pax na pax po yan. Hindi po yan po pwedeng hearsay lang kasi totoo po yan. Kasi nga po ang salita po ng Panginoon ay kinasihan po ang mga nagsulat dyan. May divine intervention po. Kagaya po nito, isa po to sa sample na ang Panginoon talaga kapag ka po ang isang bansa o ang isang specific na lugar, generation by generation, tumalima, humingi ng tulong, nagsisi, nanikluhod ng tulong at awa at pagpapatawad ng ating Creator. Nagbibigay po talaga siya ng kasagutan. Ang ginawa po ng hari na to nung panahon na yun, hari nga po ng Israel na si King Hezekiah, nagsisi po siya, nagsuot po siya ng mumurahing damit, yun nga pong sako. Pati po mga nasasakupan niya nung panahon na yon, pinagsuot niya ng ganun. Nagdasal po sila ng taimtim sa templo ng ating Creator. Doon nga po sa tinatawag na bahay panalanginan, house of prayer. So, nagdasal po sila, humingi po sila ng saklolo kasi kinakabahan din po yung hari na mapapahamak yung mga taong sinasakupan niya. Kasi nga po, nababalita po, rumor po yun na talagang parang totoo din po, facts din po na ito pong si hari ng Assyria ay maraming sinakop na lugar na napagtatagumpayan niya. Kaso nga po, yung hari po na yun, nung panahon na yun, blasphemer po siya, busong po siya sa ating Panginoon. So, ang nangyari po, ibinaksak po ng Panginoon yung kanyang paghahari. Hanggang later on po, itong haring to ay sarili niyang anak ang nag-assassin sa kanya. So, facts na facts po yan guys, na generation by generation, ang Panginoon po talaga ay nagpapakita ng pagliligtas. So, ito pong panahon natin na last generation of humanity, gawin din po natin yan guys, pag sumakitan po natin na magbalik loob tayo sa Panginoon, aminin natin ang ating mga kasalanan, talikuran na natin. Kasi ang ipinapahiram po ng Panginoon sa atin ay temporary life lang. Meron po talagang dadating na eternal life na yun po ang magbibigay sa atin ng eternal peace and happiness. Na nakalaan na po yan, naka-ready na po yan sa lahat ng chosen. So guys, sana po talaga nakakapagtawid ako. Isa na lang po to, bibigyan ko na po to ng ending. Part 8 na po to, ng maliit na life lesson and motivation para sa bawat isang makakakita ng content ko na to. Thank you po sa platform na to. I salute you. And to God be the glory po kasi nakakagawa pa po ako ng mga ganitong content na nilalagyan nga po ng platform na to na #longer videos. Thank you po sa inyong lahat na magtapos mula part 1 hanggang final part. To God be the glory po, God bless us all po. Pagtibayin pa po natin ang faith natin at pagmamahal natin sa ating Creator. Lagi po nating panghawakan yung motivation na galing talaga sa Kanya at sa Kanyang bigating Son. To God be the glory po, God bless us all po at ingat po tayong lahat. At maging ready po tayo sa pagsalubong natin sa ultimate na pagbabalik ng ating Lord Jesus. Amen. God bless us all po and to God be the glory po ulit.